Muli po tayo po ay narito upang mag-aral ng salita ng Panginoon na dadalhin sa atin sa umagang ito sa angkawan ng Panginoon sa ating panambahan. Naniniwala tayo na hindi mahadlangan ng anumang layo o anumang sitwasyon ang ating panambahan. Kaya muli ating pakinggan ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang ating pong paksa na paghanguan ay sa mga gawa, Kabanata 4, talatang 33. Ganito po ang sinabi, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay nagpatuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus at binuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Dito ay ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat sapagkat ito sa verse na to makikita natin kung paano nagsimula yung iglesia, kung paano naging makapangyarihan. Kaya ang ating pag-aaral ay ipinapakita natin yung ating layunin na una, maintindihan natin ang kabuuan ng plano ng Diyos sa kanyang pagparito hanggang sa darating, hanggang sa panahon natin. Ano yung gusto niyang mangyari patungkol sa kaligtasan ng mga tao? Anong karakter ang dapat natin gawin bilang isang apostol, bilang mga disipulo ng ating Panginoon? Paano natin ipapahayag yung salita ng Panginoon? Sa part po ng Panginoon, hindi po siya magkukulang para ipakita yung kanyang kapangyarihan sa tuwing ginagawa natin yung ating katungkulan. Pero sa part po natin, minsan doon tayo nagkukulang. Nagkakaroon tayo ng pangamba na ipahayag yung salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng pangamba, baka hindi natin may paliwanag ng tapat o ng sakto. Nagkakaroon tayo ng pangamba na baka magkulang yung ating kakayanan, baka hindi natin kaya yung ating kausap. Kaya madalas, maraming pagkakataon na dapat may pahayag ang salita ng Diyos na hindi ito na ipapahayag. Kaya sa oras na to, bilang mga apostol, ay bilang mga disipulo ng ating Panginoon, kasi apostol yung tinutukoy niya dito na pinahayagan ng kanyang salita, ibig sabihin mensahero, kaya madalas apostol yung aking nababanggit. Pero tayo, tinuruan tayo ng Panginoon na lahat ng mananampalataya, hindi po ministry o gift ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito po'y katungkulan ng lahat. Nawa ang layuning ito ay mangyari sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat alam po namin na ikaw ang pinagmumulan ng kapangyarihan, ng kaalaman, pangunawa sa lahat ng bagay nito. Sa iyo po namin hinihingi na ipagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, ang nararapat na mensahe na kailangan naming maintindihan. Panginoon, bilang iyong mga anak, bilang iyong pinili, bilang iyong mga niligtas, dalangin po namin, makita namin yung kailangan naming kakayahan upang ito ay hindi naman maitago, bagkus maibahagi namin kung paano gumamit ka ng tao upang kami ay makakilala, upang maintindihan namin ng maraming bagay. Dalangin po namin, gamitin mo ang bawat isa sa amin na maipahayag ang iyong salita, maipahayag ang kabuuan ng iyong plano para sa amin. Kagaya ng unang mga apostol, Panginoon, ginabayan mo sila, binigyan mo sila ng kakayahan at binigyan mo sila ng katibayan na sila nga ay mga disipulo mo. Salamat po at ayun po ang kinindi namin sa oras na to. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kaya dito, ating makikita yung pinagmulan ng church. Mula nung nangaral ang Panginoong Yesus dun sa lupa, nagbigay siya ng pattern. Pero makita natin, malaki ang ginampanan ng doktrina, ng katuruan. Yung katuruang dinatnan ni Jesus, parehas ang Biblia, parehas ang kasulatan, pero magkaiba yung eksplanasyon at magkaiba lalo yung mga kagawian, katuruan, yung practices, magkaiba. Yung pinag-uugatan nito, magkaiba. Karamihan ng tao doon, tinawag niyang hipokrito.
na ang ibig sabihin nakamaskara, nakatago sa isang totoong itsura na nagpapanggap sa isang muka na hindi naman talaga siya. Yun ang tinawag niya sa mga religious leader noong panahon na yun. Bakit? Kasi hindi lang nabago yung salita ng Diyos, nabago rin yung dahilan kung bakit nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya makita natin, dito nung bumaba si Jesus, binago niya lahat. Ang naging kalaban niya dito, mga religious leader, mga tagapagturo ng batas, mga Bible scholars, pero nakakapagtaka. Sa kabila ng wala na silang ginawa kundi pag-aralan ng Biblia, kalaunan, makita mo, halos kabisado nila ang Biblia, pero pagdating sa mga practices, lahat halos ay mali. Bakit? Walang problema dun sa Biblia, may problema dun sa bumabasa ng Biblia. Kapag ang motibo nito ay nag-iba, hindi talaga ito maintindihan. Parang sa panahon natin ngayon, napakaraming reliyon, napakaraming nangangaral ng salita ng Diyos, napakaraming denominasyon ang nagpapahayag patungkol kay Jesus. Pero nakakalungkot, kakaunti ang denominasyon na nagpapahayag ng tunay na katuruan patungkol sa kaligtasan sa ating Panginoon. Kadalasan, pag nakinig ka, ma-encourage ka lang. Pag nakinig ka, mararamdaman mo lang na gumaang ang iyong pasan. Pero ang problema ay yung kabuuan ng katuruan patungkol kung ikaw ba'y naligtas, paano mong naintindihan na gumagalaw ang Panginoon sa buhay mo. Anong purpose ng Diyos sa iyo pagkatapos mo makakilala? Lahat ng yun ay hindi nabibigyan atensyon. Kadalasan ng katuruan ay hindi nakatungtong sa basihan ng doktrina. Kumbaga man-pleaser, yung kadalasan. Ang binibigyan ng kasiyahan ay yung tao. Ginagamit ang pulpito bilang hintablado ng pagpapasaya sa tao. Subalit hindi yun ang konsepto ng katuruan. Alam niyo po, napakalaga na maintindihan natin nung nakakilala tayo sa Panginoon, nabago ang ating kaurian, nabago ang ating identification. Yung mga alagad, mula sa pagiging fisherman, mula sa pagiging ordinaryong tao, nung nakakilala sila sa Panginoon, nung tinanggap nila ang Panginoon, at nung naging disipulo sila Panginoon, nung bumaba ang Banal Espiritu, naging bagong nilalang sila. Katunayan dito sa pag-aaralan natin, magugulat maging yung mga taong naroon, yung matatalino, yung mga hinahangaan ng bayan, sila mismo, nagulat sila na itong kausap nila na si Juan at si Pedro ay isang mga mangingisda lamang, subalit wala silang masabi. Dito, malinaw na minsan yung itsura ng tao, malayo yung kanyang ipinapakilala. Parang sa panahon din natin ngayon, minsan meron kang kausap, biglang magkikwento siya. Minsan nangyari sa akin yun, sabi niya, professional basketball player daw siya, pero ang liit-liit niya, parang hindi ka maniwala na talagang basketball player siya. Baka iniisip mo lang, nagyayabang lang to. Kasi hanggat hindi mo nakikita kung paano siya maglaro, hindi mo masasabing totoo yung sinasabi niya, lalo na wala sa itsura niya. No? Minsan din, meron kaming pinuntahan, meron kaming kaibigan dito sa Cagayan, napakayaman niyang tao, pero kung magdamit siya, akala mo gusugusin. Hindi mo akalain na engineer siya, hindi mo akalain na mayaman siya. Pero makita mo, napakasimple niyang tao, halos laging naka-short, halos nakasimpleng damit. Pero magulat ka, hinahangaan pala siya sa buong Cagayan. Pero ganun lang siya kasimple. Minsan may mga baliktad naman. Pagpasok mo sa isang establishmento, kala mo siya yung head pastor, kala mo siya yung boss dun. Yung pala, janitor lang o assistant lang pala. Kasi sa itsura niya, mukha siyang boss, mukha siyang kahanganga. Ganyan yung nangyari kay Samuel nung mamimili siya ng hari. Nakita niya yung si Eliab. Sabi niya, ito na siguro. Kasi nakatingin siya, nadaya siya ng identification ng tao o yung itsura ng tao. Pero salamat sa Panginoon, hindi ganyan ang pagiging Kristiyano. Hindi nakabase sa itsura, hindi nakabase sa kaurian, kundi nakabase dun sa
relasyon na ginawa ng tao, at pangalawa ay dun sa kalidad ng tao pagdating sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kapag yung tao ay punong-puno ng minsan nakakatakot din kasi kapag magpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Minsan parang nakafocus tayo sa sobrang pagpapaliwanag na halos hindi natin nasasabi kung ano talaga yung mensahe na gustong sabihin ng Diyos sa kanila. Minsan naaagawan natin ng atensyon yung dapat makarinig ng salita ng Diyos. Dapat natin maintindihan, mensahero lang tayo. Dito sa mga alagad, makita natin yung iba't ibang karakteristik nila kung paano silang naglingkod sa Panginoon. Naging malinaw na sila nga ay tagasunod ng Panginoon. Dito makita rin natin ang Biblia hindi nagtago patungkol dun sa mga hidwang pananampalataya o false prophet, false shepherd, yung hireling pastor, false teacher. Hindi siya nagtago. Yung mga nagbabasa ng Biblia na hindi nakikinig, inilinaw ng Biblia yan kung sino ito at ano ito. Doon sa false prophet, makita natin Matthew 7, verse 15. Sabi niya, mag-ingat kayo. Pinag-ingat niya ang tao sa mga bulaang propeta. Ganun din sa 1 John chapter 4, verse 1. Sabi niya, hindi dapat lagi tayong maniwala sa iba't ibang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dapat i-test natin yung espiritu, ang sabi ni Juan. At maging yung false Christ na binanggit niya sa Matthew 24 verse 24. May magpapanggap na magsasabi na ako ang Kristo. Ako ang Kristo na siyang sabi niya, huwag kayong maniwala. Pinahayag na agad ng Biblia kasi alam niya na darating panahon maraming taong magpapanggap na siya nga ito. Katunayan, maging sa Acts, may nagpanggap na mga disipulo, yung mga anak ni Sceva. Nagpalayo sila masamang espiritu sa pagpapanggap at ginamit nila yung mga binabanggit ni Pablo. Pero kalaunan, sabi mismong masamang espiritu, nagsabi, hindi ko kayo kilala, kaya't sila'y pinasukan. Kaya, malinaw na dapat alam natin kung ano talaga ang pagiging disipulo ng ating Panginoon. Merong 3 katangian ang nais nating ibigay dito. Ang isang pinakamalaking prueba dito, makita natin kung anong nakita ng tao sa Panginoong Yesus, dapat yun yung makita sa bawat mananampalataya. At yan yung nakita natin sa gawa nung tinawag na kauna-unahang pagkakataon, yung salitang Kristiyano. Kung ano yung ginagawa ni Jesus, nakita niya ng mga tao dun sa mga tao na tagasunod ni Jesus. Kaya tinawag nila itong Kristiyano sa Antioquia. Nang ibig sabihin, yung DNA ni Jesus Christ, yung DNA sa Acts 11 verse 26, nakita nila na gumagalaw sa mga alagad. Kaya tinawag silang Kristiyano. Kaya ganun din sa atin, mga kapatid. Yung ginawa ni Jesus ang inaasahan na Panginoon na makikita niya sa atin. Kaya ang unang nais nating idiin, ang ating pag-nag-aaralan, tinawag natin na ang 3 katangian ng tagasunod ni Kristo. No? Ang una, makita natin dito, dapat ay may tamang doktrina, nakabase sa isang tamang doktrina. Maraming nangangaral ng salita ng Diyos, nakabase sa spekulasyon. Nangangaral ng salita ng Diyos na nakabase sa pamantayan ng tao. Minsan, yung katuruan ng iglesia nakabase ayon dun sa pinag-usapan ng Board of Trustees. Ayon sa pinag-usapan, kung tutusin, habang tumatagal ang panahon, nag-iiba yung katuruan. Yung church na dapat ilaw na siyang gagayahin ng mundo, minsan yung church yung gumagaya sa mundo. Magbigay po ko ng ilang halimbawa. Halimbawa, yung sa itsura ng building. Ngayon, halos umuubos tayo ng malaking pondo patungkol sa building, patungkol dun sa pagkakakilanlan ng iglesia. Pero makita natin sa original
na konsepto ng iglesia, hindi mahalaga yung building. Ang mahalaga ay yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Katunayan, sa panahon ni Constantine, doon lang nagsimula magkatayo ng building. Doon nagparami ng pagtatayo ng building ng mga Christians. Pero nung panahon ni Jesus, ito'y pumupunta lang sa lugar-lugar, sa bundok, sa ilang, sa bahay-bahay, sa mga alagad, sa sinagoga. Makita natin doon, walang pinipiling lugar ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Walang pinipiling lugar ang pagiging Kristiyano. Ang teritoryo ng pagiging Kristiyano, hindi lugar, kundi buhay ng tao, puso ng tao. Pero makita natin, parang mas malaki yung building mo, mas sikat na church ka, mas maganda yung setup, mas maganda yung church mo. Bagamat walang masama doon, pero minsan doon na nakabase yung tao. Doon na nakapasok yung tao sa bagay na yun, na siyang nakakalungkot. Dito sa konsepto na ating pinag-aaralan, yung supreme authority ng lahat ng ating pinapahayag, ang yung tinatawag nating ola scriptura, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dapat nakabase lahat sa salita ng Diyos. Paano naligtas, paano nakakilala ang isang tao, paano siyang nababago, paano niyang ginagawa ang lahat ng uri ng pagsamba, dapat nakabase sa Scriptura. Dito sa mga alagad, sabi niya sa verse 1 hanggang verse 4, basahin natin, binanggit niya dito, mababanggit natin yung halos kapitulo 4, bagamat sa verse 33 lang yung ginamit nating teksto. Sabi niya sa verse 1, pinaharap nila ang mga apostol. Ito'y pagkatapos nilang magpagaling nung lalaki. Yung sa chapter 3 at biglang naniwala yung 3,000 dahil dun sa himalang ginawa ng Panginoon. Sabi ni Pablo dun, sabi ni Pedro, sabi, silver and gold have I none. Sabi niya, wala akong ginto o pilak, pero sa pangalan ng Panginoong Yesus, bumangon ka, tumayo ka at lumakad. Yun yung nagsimula. Pagkatapos nun, maraming nakakilala sa Panginoon. Nagpahayag si Pedro. Dahil dun, naguluhan yung mga nasa Sanhedrin, yung nasa sinagoga, pinagdakip sila at pinakulong. Dito sa verse 1, at makita natin, sabi niya, nagsasalita pa sina Pedro at Juan, ito yung unang pangangaral, sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng bantay, sa templo at mga Saduceo. Makita natin dito, una, yung mga paring Hudyo, pangalawa, kapitan ng mga bantay, at pangatlo, yung Saduceo. Pansinin niyo yung grupong ito rin yung grupo na dumakip kay Jesus dun sa Gethsemane. Yung mga sundalo, ang wala lang dito yung Roman soldier. No? Pagkatapos, verse 2, galit na galit sila sa dalawang apostol dahil ipinapangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan ng muling pagkabuhay ng mga patay. Dito sa verse 2, makita natin yung conflict dun sa doktrina ng mga tagapagturo. Alalahanin natin ang mga Saduceo, sila yung mga naniniwala dun lang sa first 5 books, the Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 5 lang yun. Hindi sila naniniwala na ang patay ay muling mabubuhay. Hindi sila naniniwala sa Espiritu. Yun lang ang kanilang paniniwala. Kaya dahil itong unang pagpapahayag at pangangaral ni Pedro ay nabanggit niya na merong pagkabuhay na maguli, sa kanila malaking kalapastanganan yun. Isang maling katuruan yun na dapat tulihin. At katunayan yun din yung inakusan nila sa Panginoong Yesus. Kaya, sabi niya, verse 3, kaya't dinakip nila ang dalawa at kinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami nang nakarinig sa kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot ng 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kita natin, ito yung dun sa unang preaching niya, dun sa may chapter 2,
Kita natin may 3,000 na nakakilala. Pagdating sa chapter 3, pinagaling niya ni Pedro at ni Juan yung lalaking may kapansanan at nagsimula siyang mangaral. Pagkatapos niyang mangaral, bago siya dinakip, nung pagdadakip sa kanya, nung binilang yung mga nanampalataya dahil dun sa paggaling, merong nakakilalang 5,000. Makita natin, nangyari na yung katuparan ng Biblia na saan man ipangaral yung salita ng Diyos ay itatayo ang iglesia. Kaya ito yun. Hanggang verse 4, nakita natin marami ang nakakilala sa Panginoon. Ngayon, dito sa ating pinag-aaralan sa verse 4, ang nais nating idiin yung kapangyarihan ng Diyos, yung doktrina, yung katuruan ng Diyos, mas mataas kaysa sa katuruan ng tao, sa kaalaman ng tao. Pangalawa, mas mataas kaysa tradisyon ng tao. Alam niyo po sa iglesia, madalas sa mga reliyon, ipinapantay nila yung katuruan ng Biblia sa doktrina ay sa tradisyon. Maraming pagkakataon nagko-conflict yung dalawang to, pero minsan pag pinagpantay nila mas nananalo yung tradisyon ng tao. May mga sistemang pinatutupad, paanong manamit, anong tsura ng tao, ano yung dapat na uniform o ano yung dapat gawin, ano yung bawal kainin, ang mga minsan may mga ganung bagay na binibigyan ng pansin, pero nasasagasaan naman yung mga bagay na nakakahadlang para makakilala yung tao sa Panginoon. Makita natin nung una, yung maling katuruan, ang dami nilang dinagdag dun sa Ola Escritura, dun sa Biblia. Yung lahat ng katuruan, pati yung diborsyo, dinagdag lang yun. Kaya nung dumating si Jesus, sabi nito, sa Diyos, hindi pwede yun. Pagkatapos, binanggit dun yung konsepto ng batas. Ang batas kasi ay spiritual. Dapat sundin siya spiritual. Pero ang ginagawa ng mga Hudyo, ng mga tagapagturo, hanggat hindi ka dumarating dun sa panahon na naigawa mo yun, hindi ka nagkakasala pagdating sa dulo. Pero sa Biblia, makita natin, spiritual yan, kaya yan tinuro para wag ka magkasala dyan. Kaya nung dumating si Jesus, binago niya yan sa Matthew chapter 5. Sabi niya, nakatingin ka pa lang, nagkakasala ka na. Nagalit ka pa lang, may kasalanan ka na ng pagpatay. Bakit niya tinuro ng ganun? Kasi spiritual, galing sa loob. Mula sa loob mo, dapat maintindihan mo yung plano ng Diyos, yung doktrina. Kung bakit yan pinagbawal, kung bakit yan wag gawin. Dito, makita natin, ipinangaral ng mga alagad yung pagkabuhay na maguli. Ipinangaral niya si Jesus na siyang nag-iisang kaligtasan. Ipinangaral din dito yung katuruan na makita natin na itong mga si Jesus yung as a cornerstone na inilagay na pinaka-pundasyon para sa kaligtasan. Ito yung issue, pero yung Saduceo, hindi pwede. Tinamaan yung doktrina nila. Kaya dinadakip nila ito at nilitis nila kinabukasan. Mga kapatid, maraming pagkakataon. Kung wala tayong doktrina na pinanghawakan, yung walang malinaw na sitwasyon, makarinig lang tayo ng kaunting katuruan, agad tayong mawawala sa Panginoon. Pero kung malinaw yung doktrina natin, malalaman natin kung mali yung pinapahayag ng taong nagsasalita. Makikita agad natin, ito ba'y nakapundasyon sa plano ng Diyos. Mahalaga na maintindihan natin yung doktrina. At yan ang pasalamat ko sa kawan ng Panginoon. Kasi tayo sa kawan ng Panginoon, hindi lang tayo nagtuturo ng basta na mapasaya yung tao, mapalakas yung tao, kundi nakabase tayo sa doktrina. Nakapundasyon sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, yung doktrina na ating inaalagaan, lalong-lalo na sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. At yun yung pinagmamalaki natin. Alam nyo bakit mahalaga ang doktrina? Kasi lahat, alam natin si Satanas ay manggagaya. Makita natin mula sa umpisa, kinokopya niya yung lahat ng bagay. Yung good works,
May good works na noon. Pero gumawa siya ng imitation ng good works. Kaya lang ang kaiba ng good works noon, ginagawa mo yung plano ng Diyos. Yung good works na imitation, ginagawa mo yung kabutihan para sa iyong plano. Para sa iyong kabutihan, sa iyong pakinabang. Dati noon, ginagawa mo ang kabutihan para sa pakinabang ng iba. Pero ngayon, ginagawa mo yung kabutihan para sa pakinabang mo. Yun ay imitation ng good works. Yun yung sinasabi na man's righteousness. Pero yung God's righteousness, anumang bagay na ginawa ng Diyos para sa pakinabang natin, yun yung God's righteousness. Gayun din tayo, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, ginagawa natin to para sa Panginoon, yun yung God's righteousness. Pero kapag yung motibo natin ay para sa atin, nagiging man's righteousness yun. Kaya makita natin, kung alam natin doctrine, makikita natin mali pala itong ginagawa ko. Kahit parang mukhang tama. Kahit parang mukhang okay. Sa prayer, kung hindi malinaw sa atin yung doktrina ng prayer, makita natin yung prayer natin parang in case of emergency. Gagamitin natin yung prayer para hingilingin lahat ng gusto natin. Pero pag maintindihan natin yung doktrina ng prayer, maintindihan natin kaya pala may prayer para maipilit natin na mangyari sa atin yung kalooban ng Diyos at hindi yung gusto natin. Yun pala yung dinidiin ng prayer. Yung fasting, yung pagpanambahan, yung pagpupuri sa Panginoon, yung pag-worship sa Panginoon, kapag walang malinaw na doktrina at lalo na emosyon lang ang pumasok, madaling maliligaw. Pero pang ako nakita sa Facebook na tumatahol na yung mga tao pagkatapos nilang mag-worship sa Panginoon na para silang mga aso na nag-worship. Paano mong kahit na sabihin mo na talagang filled sila, na parang makita mo yung wala kang mag-question, pero wala kang makita sa doktrina ng Biblia na pwedeng mangyari yun. Kaya yun lang ang pinakasandata natin para may klaro natin. Pangalawang bagay pa dun, kapag tama ang doktrina na ating pinaniniwalaan, alam natin yung lahat ng paikot-ikot ng gagawin ng Panginoon. Mula sa umpisa hanggang sa darating na panahon. Malinaw sa atin yung mga nangyayari. Hindi tayo matatakot. Minsan, kumakalat na yung salitang 666, kumakalat na yung end times. Mali naman yung konsepto sa doktrina, mali naman yung konsepto ng paniniwala. Kaya makita natin, gumugulo lalo. Gumugulo yung sitwasyon. Natatakot lang yung tao, nagkakaroon ng maling kaisipan patungkol sa bagay na yun. Alam niyo po, ganun din yung mga alagad. Nung unang hindi pa malinaw sa kanila yung doktrina, makita mo, dalas silang nagtatalo. Madalas failure sila. Madalas sinasabihan sila, maliit ang iyong pananampalataya. Pero nung lumago sila at naintindi nila yung doktrina, pagkatapos magturo ni Jesus ng 40 days, 40 nights, sabi nila, naintindihan nila si Jesus na ipinahayag ng mga propeta. At luminaw sa kanila na si Jesus yung sinasabi pala ng Old Testament. Si Jesus pala yung sinasabi ng lahat ng kautusan. Si Jesus pala yung nag-iisa na kaligtasan na nakadrawing dun sa Old Testament at katuparan yung nangyari. Nung maging malinaw yun, kahit na sinong kaharap nila, kaya nilang ipaliwanag yung kaligtasan na nag-iisa na binigay ng Pinoon. At dahil yun sa doktrina, mga kapatid, pahalaga natin ang doktrina. Bilang isang mananampalataya, tanungin natin na ating sarili, ano ang aking pananaw patungkol sa kaligtasan? Ano ang aking pananaw patungkol sa end times? Ano ang aking pananaw patungkol sa plano ng Diyos sa akin? Ano bang gusto ng Diyos sa akin? Anong nais ng Diyos sa akin na mangyari sa akin? Dapat maging malinaw lahat ng yun. At yun ay makikita natin ng malinaw sa doktrina na ipinapahayag ng Panginoon. Pangalawang bagay, mga kapatid, hindi lang ang isang mabuting lingkod ng Diyos ay hindi lang nakabase sa alam mo yung doktrina, kundi nakabase sa Espiritu. Dapat nakapundasyon ka sa Espiritu Santo sapagkat yun yung sistema ang ginawa ng Diyos. Katunayan, yung banggitin ko na naman, yung mga Saduseo at mga Pariseo, sila nakapundasyon sa sarili, sa laman. Sila yung tinutukoy ni Pablo na maibigin sa gawa ng laman doon sa Galatians.
Pero makita natin, ibang-iba ang konsepto ng Panginoon. Nung makakilala ka sa Panginoon, sinuko mo yung konsepto ng laman at nanalig ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Basahin natin yung talata na binanggit dito sa may verse 7 hanggang verses 13. Doon sa may verse 5, makita natin nagkaroon sila nagtanungan sila sa isa. Pagkatapos, tinanong nila yung mga alagad, sabi niya, kaninong kapangyarihan kayo nagtuturo? Bakit niyo tinuturo to? Yung tanong na ginawa nila dito sa mga alagad, kay Juan at kay Pedro, ito rin yung tanong nila kay Jesus, in what authority? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Sabi nila sa Panginoon. At ito rin sinabi nila sa alagad. Pero tingnan natin yung sagot ni Pedro at saka ni Juan sa mga gawa, Kabanata 4, atang 7 hanggang 13. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Verse 11, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Nagtaka ang buong Sanhedrin at sa kapangyarihang pinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Dito makita natin yung malaking kaibahan dahil sila'y nakabase sa doktrina, malinaw sa kanilang katuruan. Kaya nung tanungin sila, nung siyasatin sila, hindi sila natakot. Hindi sila nangamba. Sapagkat alam nila na iyo'y bahagi ng mangyayari sa kanila. Ito yung propesya na makita natin sa Luke chapter 12, verse 11 to 12. Sabi niya dito, kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yun, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Dito nakita natin yung katuparan ng propesya ng Panginoon nung nabubuhay pa siya, nung kausap niya yung mga alagad. Sabi niya, ihaharap kayo ng mga pinuno ng tagapamahala, pero kayo magtakot, ang Banal na Espiritu ang mangmula sa inyo. At ito yung pangalawang bagay na ating pinag-aaralan. Bilang ang katangian ng pangalawang katangian ng tagasunod ni Kristo ay nakabase sa Banal na Espiritu. Lahat tayo, nung tinanggap natin ng Panginoon bilang tagapagligtas, nanahan ang Banal na Espiritu sa atin. At dahil doon, siya na ngayon yung kumokontrol sa atin. Kaya yung laman na siyang nagdadala ng kasalanan, yung laman na siyang makinarya ng kasalanan, ay nasusupil dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang bumubuhay sa ating espiritu upang maintindihan natin yung plano ng Diyos sa atin. Naglalaban itong laging dalawa. Pero madalas, nung sa aking pag-aaral, madalas may mga pagkakataon na hindi natin mapaglabanan yung kasalanan, hindi natin mapaglabanan yung ating mga kahinaan. Isa lang ang dahilan doon. Pinipilit nating labanan sa pamamagitan ng ating laman, sa pamamagitan ng ating kakayahan. Kaya nananalo yung kasalanan. Katunayan, kaya nga doon sa dating turo ko, kung gusto mong magtagumpay, kailangan mo sumuko.
Sa mundo kasi, kung gusto mo magtagumpay, labanan mo. Sa spiritual, baliktad yan. Kailangan sumuko ang laman para manalo ang espiritu. Hindi mananalo tayo laban sa ating kainaan kung ang panglalaban natin ay yung lakas ng laman. Yung laman ang dahilan kaya tayo nagkakasala. Kapag yung laman ang gagalaw para lumaban sa laman, hindi ito mananalo. Balang araw, matatalo ito. Pero kapag ang espiritu ang siyang lalaban sa kainaan ng laman, makita natin magtatagumpay kasi magkaiba yung kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya yung laman, bunga ito ng ating pagkaalipin sa kasalanan. Yung espiritu, bunga ito ng pagkapanginoon ng ating Panginoon sa atin. Kaya dito makita natin yung mga alagad, una, malaking pagtataka nila. Nag-time out sila. Bino yung 72 elders, binubuo yan ng matatalinong tao, binubuo yan ng mga parang panahon natin, mga attorney, mga doctorate degree, kasi katakot-takot na wala yung ginawa kundi mag-aral. Pagkatapos biglang nag-time out sila kasi hindi nila alam kung anong sasabihin. Hindi nila alam kung paanong kakusapin, kaya pinalabas mo na yung dalawa at sinara yung pinto at sila'y nag-usap-usap. Mga kapatid, kapangyarihan ng Diyos yan kasi nakabase sila sa Espiritu Santo. Kapag ang Diyos lang gumalaw, wala nang magagawa yung tao. Pero pag yung laman ang gumalaw, makita natin, limitado yung ating kakayahan. Kaya dito, makita natin, flesh brings death, spirit gives life. Sa pagiging Kristiyano, kailangan nating sumuko upang maging makapangyarihan ang Espiritu. Ang purpose nito, to mortify the flesh, para yung flesh na nagdala ng kasalanan ay mawala, mamatay, manghina, makontrol. Katunayan, yan ang turo sa Mateo Kabanata 5 na kapag yan ang isa sa mga meaning nun, kapag yung mata mo ang nagiging dahilan ng pagkakasala, dukutin mo. Di bali ng isang mata kaysa naman dalawang mata na mapunta ka sa impyerno. Ang ibig lang sabihin nun ay supilin mo, kontrolin mo. At walang ibang makakontrol nun maliban nakabase ka sa Espiritu, sa kapangyarihan ng Diyos. Yung pagdidisiplina sa Kanya nakabase sa kakayahan ng Diyos. Pangalawa is to glorify God. Kasi hindi maluluwalhati ang Diyos kapag yung laman ang nakipaglaban. Pangalawa, walang katagumpayan kapag laman ang nakipaglaban. Pero pag ang Diyos ang gumalaw, ang Diyos ang kumilos, at nakita natin yung sa kabila ng ating kainaan, tayo nagtagumpay dahil sa Espiritu ng Diyos, yun yung tinatawag natin na kaluwalhatian, na solong-solo ng ating Panginoon. Wala tayong bahagi doon. Siya lang talaga ang dahilan. Kaya nangyari yun. At makita natin yung pattern ni Jesus, ganun na ganun. Nung siya'y nabuhay sa mundo. Sa Book of Acts, makita natin yung presentation ni Juan. Lahat ng ginawa ni Jesus, yung himala niya, yung pagtuturo niya, hindi niya inangkin. Sinabi niya, galing sa Ama. Ang pinapahayag ko'y ginagawa ko, at ginagawa ko ay galing sa Ama na nagsugo sa akin. At ganun din tayo. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin bumase sa Espiritu. Kailangan natin tumayo sa Espiritu. Kailangan natin sa lahat ng ating galaw, sa lahat ng ating kilos, makita natin pagkakataon. Dapat parang merong switch. Dito makita natin, nung dumating yung Espiritu Santo, nangaral yung 120 na disciples, at nakapagsalita ng iba't ibang wika. Tapos biglang nung narinig nila mga lasing yan, nung marinig yun ni Pedro, yun ang nag-switch sa Espiritu upang, mangaral ka na. Paliwanag mo na hindi kayo lasing, tuloy mo na sa pangaral. Magitan nyo, nangyari yung sermon at 3,000 ang nakakilala sa Panginoon. Dito naman, may nagtanong lang. Ang tanong, sa kaninong kapangyarihan nyo ginagawa lahat ng ito? Isang simpleng tanong, na-prepare niya yung buong message niya. Minsan, pag gagawa ka ng message, kailangan mo ng mahabang oras. Gagawa ka ng message, kailangan mo ng maraming preparasyon. Pero dito, makita mo, sa isang tanong lang, naging isang buong message, naging isang makapangyarihang mensahe ng Panginoon. Kaya, ito yung sinasabi ko na kapag ang Banal Espiritu ang gumagalaw, may mga bagay na magagawa natin
na hindi kaya ng laman, hindi kaya ng ating kakayahan. Kaya dito sa practical side, ulitin ko, yung mga cloning na ginagawa ni Satan, hindi pwedeng bumasa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun yung malaking kaibahan. Pwede kang maging mabuting nilalang, mabuting tao, na hindi nakabase sa doktrina at hindi nakabase sa espiritu, kundi nakabase sa sariling kakayahan ng laman. Pero itong bagay na to, balang araw, lalabas to pagdating ng mabibigat na bagay, bibitaw to. Lalabas kung sino siya. Ito yun yung tinatawag na sa Hebrew na shakening. Lugin, yung hindi natitinag. Yung natitinag at matitira yung mga bagay na hindi natitinag. Kaya yun yung sitwasyon na dapat nating makita. Pagdating sa ministry, dapat ang Espiritu ang nangyayari. Kung tayo'y magpapagamit sa Panginoon, dapat nakabase tayo sa Espiritu at hindi sa ating kakayanan. Hindi dahil sa may sasabihin ng tao sa atin, hindi dahil sa mapupuri tayo ng tao, hindi dahil sa magagawa natin ang lahat ng bagay nito upang tayo nga. Hindi ganun. Hindi nakabase lahat tayo sa ginagawa ng Espiritu. Para lang tayong lalagyan na dinadaanan ng Panginoon. Kaya tayo nakakapagayan. At manguli, hindi lang dapat malinaw yung katuruan, hindi lang dapat nakabase sa Espiritu. Yung pangatlo, dapat radikal. Ang isang Kristiyano, hindi siya pwedeng maging mabuting disipulo kung hindi siya active, kung hindi siya mapagsamantala sa mga pagkakataon na dapat ipahayag ang Panginoon. Hindi naman kailangan na lahat na buong maghapon magpapahayag ka ng salita ng Diyos. Makita natin, may mga tao marinig po lang yung Biblia, agad na umaalis. Sa akin, alam nyo, kapag alam ko mahilig sa salita ng Diyos yung isang tao, dun ko lang pinapaliwanag yung maraming bagay. Pero pag alam ko walang hilig sa salita ng Diyos yung isang tao, allergic siya pagdating sa sharingan, tinataniman ko lang siya ng maliliit na quotation o maliliit na kapahayagan patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Para sa susunod na makita niya ako, hindi siya lalayo, hindi siya tatakbo, kundi uupo pa rin siya. Alam niyo po, sa ngayon natutuwa ako kasi dito sa nangyaring pandemya, yung pangangaral ng salita ng Diyos miyak-miyak. Sa amin dito, maging naisabay ang mga PNP. Sa PNP, nangangaral kami ng salita ng Diyos, sa jail, sa mga trainees, mga bagong pasok na mga pulis, halos nag-undergo sila sa amin, pinapangaral yung salita ng Diyos. Minsan sabi ko, ba't tayo mahihiya na sabihin na si Jesus ang tanging tagapagligtas? Minsan sila hindi nahihiya pag magkwekwento ng kalokohan. Minsan, hindi ko sinasabi mga pulis ay yung mga tao na hindi mananampalataya. May mga hindi mananampalataya na biglang magkwekwento sa'yo, magbibiro ng green jokes na proud pa sila. Pero tayo na mga lingkod ng Diyos, alam natin magdadala ito ng buhay. Ba't ka mahihiya na sabihin to? Ba't ka mahihiya na ipahayag ito? Dapat yung pagiging radikal. Okay, basahin natin yung binanggit dito sa verse 17 to 21. Makita natin kung nakita natin kung gaano katapang itong dalawa. Sabi niya, nag-time out sila, nag-usap-usap, sabi, paano natin gagawin? Hindi natin kayang pabulaanan yung gumaling na lumpo at pangalawa yung akusan nila sa atin na yung kanilang pinapayag ay yung pagkamatay ni Jesus ay nakasulat yun. Na yung kapangyarihan ni Jesus ang nagpagaling sa tao. Pagkatapos idinidiin nila doon na tayo ang dahilan kaya pinapako si Jesus. Tapos sinasabi rin doon na itong Jesus na pinapako niya muling nabuhay. Muli siyang bumalik na siyang sumisira ng kanilang katuruan. At pagkatapos, sinabi niya doon na isinulat ng mga propeta yung kanilang pag-reject sa kanya. Yung sinabi sa chapter 1 na maging yung kanya ay tinanggihan siya. Pero sa Isaiah binanggit ninyo na hindi siya pinakinggan. At yung panguli, makita natin na idinidin doon na walang ibang kaligtasan malibang kay Jesus. Sa verse 12, siya lang yung pangalang binigay ng Diyos para ikaligtas ng tao. Na parang sinabi, ang kaligtasan imposible. Nagiging posible lang siya kapag kay Jesus
nagdaan. Si Jesus lang ang dahilan kaya nagiging posible ang kaligtasan ng tao. Hindi sila naiyang sabihin yun. At dahil doon nag-time out itong matatalinong tao na may ibang katuruan, hindi nila kayang kalabanin. Pero lalo silang nagtaka nung malaman nila na ito'y mga mangingisda lamang. Pero ang ganda ng verse sa dulo, nalaman nila na ito'y mga kasama ni Jesus nung ito'y nabubuhay pa. Mga kapatid, kung nasa atin na ang Panginoong Jesus, makita natin, huwag tayong matakot na ipahayag ang salita ng Diyos. Ang Panginoon ang maglalagay sa bibig natin kung anong sasabihin. Huwag tayong matakot na ipahayag. May mga bagay na dapat hindi na ma-master natin para sabihin to. Parang ang konsepto niyan, maging habit natin ang magpahayag ng salita ng Diyos. Maging habit natin yung magpakilala kung sino si Jesus. Kapag naging habit natin yan, yung process ng learning, magiging karakter yan. At pag karakter na natin yan, magiging nature yan. Parang hindi ka na masaya kapag hindi mo napapahayag ang salita ng Diyos. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay araw-araw, hindi kada linggo. Ang pagiging Kristiyano, makita natin ang pagiging radikal na Kristiyano, walang taong nakakakilala sa iyo nang hindi nakakarinig ng salita ng Diyos na galing sa bibig mo, galing sa salita mo. Lahat ng tao na nakakilala sa iyo, itinuturo mo kay Jesus na tanging pag-asa, tanging daanan, tanging paraan ng kaligtasan. Mga kapatid, si Jesus lang ang ating tagapagligtas, si Jesus lang ang makakagawa ng lahat ng ito. Sabi niya dun sa may verse 17, pagsabihan na lang natin sila na wag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus upang wag nang mabalita ang pangyayaring ito. Ito na yung threat nila. Ito na yung purpose nila. Kaya muli nilang pinatawag sina Pedro at pinagsabihan, wag nang magsalita o magturo pang muli tungkol kay Jesus. Verse 19, subalit sumagot si Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Verse 21, wala silang nagawang nakitang paraan upang parusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari, kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang maigpit at saka pinalaya. Dito makita natin, makapangyarihang tao to. Naalala nyo yung panahon ni Jesus, sa John chapter 9, na merong pinagaling si Jesus na pinanganak ng bulag pagkatapos nung meron silang kapangyarihan yung i-excommunicate. Kapag pinahayag mo si Jesus na tagapagligtas, i-excommunicate ka. Yun yung kapangyarihan ng Sanhedrin. Pero dito makita natin, wala silang nagawa. Pinagsabihan pa nila pero hindi sila sumunod kasi sabi niya, kayo nang umatol, anong ba dapat sundin? Yung utos ng Diyos o utos nyo? Kaya napakalaga yung pagiging radical Christian. Hindi ka kayang kontrolin. Bagkus ikaw ang kumokontrol sa tulong ng Espiritu Santo pagdating sa mga pagkakataon na pinapakita niya sa atin kung paano ipahayag ang salita ng Diyos. Maraming pagkakataon sa ating buhay na dapat nating maintindihan kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya mga kapatid, dito sa pinag-aralan natin, parang ibuod ko ng tatlo. Una, yung sinasabi natin na may tamang doktrina, ito yung katotohanan na ating naintindihan. Malinaw yun. Dapat yung truth, yung katotohanan, malinaw yan. Hindi yung haka-haka, hindi yung spekulasyon, hindi yung narinig mo lang patungkol sa mga tradisyon. Katunayan, may mga katuruan tayo na minana natin sa unang paniniwala na siyang hindi naman talaga ganoon. No? Pangalawa, power. Makita natin, yung Espiritu Santo ang sa atin sa pagiging tunay nating tagasunod at yung Espiritu Santo
ang maglalabas ng kapangyarihan. Doon sa verse 33, binanggit natin, pinatunayan nila na sila'y mga alagad ng Panginoon, pero pinatunayan lalo ng Panginoon na sila nga ay kanyang mga alagad sa pamamagitan ng iba't ibang himala na ginagawa ng Panginoon para sa kanila. At yung pangatlo, yung pagiging radical Christian, ito yung tinatawag nating will. Ito na yung pinaka-main job natin. Ito yung main purpose. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon. Yung other na, yung iba nating gampanin, yun yung tinatawag nating sideline. Baliktad, yung konsepto na parang pag may pagkakataon lang saka natin unahin yung pangangaral ng salita niyo. Mali. Dapat ito yung main objective natin. Ito yung main purpose, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ito yung sinasabi kong positive na oportunista. Pag oportunista kasi parang ibang dating, pangit. Pero dito, yung positibo na oportunista, ito yung makita natin na positive. Pag makakita kang pagkakataon na kailangan ipangaral ng Panginoong Yesus, pangaral. Hindi naman kailangang mabigat, hindi naman kailangang malalim, hindi naman kailangan. Ang mahalaga, maintindihan niya na sakto sa kanyang kakayahan yung patungkol si Jesus na tanging tagapagligtas. Mga kapatid, tayong lahat ay niligtas ng Panginoon. Gumamit siya ng iba't ibang tao para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Ito naman yung panahon para ikaw ang gamitin niya. Ito naman yung panahon para ikaw ang magpahayag ng salita niya. Dalawang paraan natin pinapahayag ang salita ng Diyos. Una, sa pamamagitan ng ating bibig. Pinapakita natin sa kanila, pinaririnig natin sa kanila, pinapaliwanag natin sa kanila, si Jesus lang ang tanging daan at katotohanan. Ito yung salita ng Diyos. Pangalawa, yung ating lifestyle, yung ating buhay. Sa nakikita nila paano tayong gumalaw, paano tayong kumilos, paano tayong magsalita, nararamdaman nila na ang Panginoon ang nasa atin na kailangan din nilang tanggapin. Kaya mga kapatid, ito yung pagkakataon na hayaan natin na gamitin naman ng Panginoon ang buhay natin. Pinagamit ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin upang tayo kanyang maging disipulo. Ngayon, tayo naman ang disipulo ng Panginoon, gamitin naman natin ang buhay natin para sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat ikaw ang aming Panginoon na siyang gumawa ng lahat ng bagay sa ikakabuti namin. Salamat sa kaligtasan na iyong binigay. Hindi ka natakot sa iyong dadanasin. Bagkus, tumayo ka ayon sa katuruan na iyong dala na siyang itinuwid mo para sa amin. Katuruan na hindi kayang sirain, Panginoon, ng mga taong nagpapanggap na mananampalataya. Subalit salamat sapagkat ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na nagdagdag ng kakayahan upang kami magtagumpay. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na siyang nagdadala sa amin kung paano kaming mangangaral, paano kaming gagawa ng kabutihan para sa iyo. At salamat sa kapangyarihan ng Espiritu na siyang nagtumutulog sa aming umunawa at umintindi at higit sa lahat maging matagumpay. At salamat, Panginoon, sapagkat binibigyan mo kami ng tapang. Yung tinatawag, yung sinasabi, yung binigay mo sa iyong mga alagad na boldness, Panginoon, na hindi natatakot na ipangaral ang iyong salita. At yun yung panalangin namin para sa iyong mga anak. Bigyan mo kami ng sapat na tapang upang hindi matakot sa pagpapahayag ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Ang pagpapala ay aming dinadalangin at tanggapin natin lahat sa pamagitan ng pagpapahayag ng salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.